As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pagpapalang umaga muli kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Ner Caranza, at sa mga awit, Kabanatang 30, Talatang 5, sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang at ang kanyang paglingap ay panghabang buhay. Maaaring magtagal na magdamag ang pag-iyak, ngunit sa kinaumagahan ay dumarating ang galak. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon sapagkat siya ay laging may paglalaan para sa atin araw-araw. Muli ko po kayong binabati ng isang magandang araw at nagpapasalamat din po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa atin pong programang Rise and Reflect. Maraming salamat po. Kung kayo man po ay nasa inyong mga tahanan o kaya ay naglalakbay, mag-iingat po sa daan at iyon po namang mga kaibigan nating sumusubaybay sa atin pong social media. Maraming salamat din po saan mga lugar kayo naroon dito po sa ating sanlibutan. Kayo po ay patuloy na mag-ingat at kami ay natutuwa na makasama kayo ngayong umaga. Ikaw ay nakikinig dito sa ating programang Rise and Reflect at dito ay nais nating pinasisimulan ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita at sa pananalangin. At mula po sa ang Bible Pinoy Version, itutuloy natin ang ating pagbabasa sa aklat ng Hebreo. Ngayon ay Kabanatang 11, Talatang 7 hanggang 16. Pakinggan niyo po ang sinasabi ng Biblia. Dahil sa faith, pinakinggan ni Noah ang warning ng Diyos tungkol sa future na hindi pa niya nakikita. Sinunod niya ang Diyos at gumawa siya ng barko para maligtas siya at ang buong pamilya niya. Dahil dito, hinusgahan ang mundo at kinilala si Noah na matuwid dahil sa faith niya. Dahil sa faith, sumunod si Abraham nung pinapunta siya ng Diyos sa lugar na pinangako sa kanya. Iniwan niya ang bansa niya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil sa faith niya, namuhay siya na isang dayo sa lupang pinangako ng Diyos sa kanya. Sa tent siya tumira gaya ni na Isaac at Jacob na tumanggap din ng kaparehong pangako sa Diyos. Hinihintay kasi ni Abraham yung city na matatag ang pundasyon.
at ang Diyos mismo ang nag-design at nagtayo. Dahil sa faith, nagkaanak si Abraham kahit matanda na siya at hindi kayang magkaanak ni Sarah, kasi nagtitiwala siyang tutuparin ng Diyos ang pinangako niya. Kaya kahit parang patay na si Abraham, sa kanya nang galing ang lahing kasing dami ng stars sa langit at nang di mabilang na buhangin sa tabing dagat. Lahat ng mga taong ito, namatay sila na may faith. Hindi nila natanggap yung mga pinangako ng Diyos. Masaya na sila kahit nakita lang nila sa malayo ang mga yon. Tanggap nila na mga dayo lang sila at hindi sila taga rito sa mundo. Pag ganyan magsalita ang mga tao, malinaw na naghahanap pa sila ng sarili nilang bansa. Kung yung bansang iniwan nila ang iniisip nila, bumalik na sana sila doon. Pero yung bansang mas maganda ang talagang gusto nila, yung bansang nasa langit. Kaya hindi kinakahiya ng Diyos na tawagin siyang Diyos nila, kasi naghanda siya ng city para sa kanila. Dahil sa faith ni Abraham, inoffer niya ang anak niyang si Isaac bilang sacrifice nung itest siya ng Diyos. Kay Abraham nag-promise ang Diyos, pero handa siyang i-offer ang nag-iisang anak niya bilang sacrifice. Ang pananampalataya sa hindi nakikita. Ang pananampalataya ay isang uri ng vision o pangitain. Ngunit hindi tulad ng ordinaryong paningin, ang pananampalataya, kaibigan, ay nakatuon sa isang atensyon sa mga bagay na hindi natin nakikita. Sila Noe at Abraham ay magagandang halimbawa. Inutusan ng Diyos si Noah o si Noe na maghanda para sa isang baha na darating na hindi pa niya naranasan kahit kailan na magkaroon ng ulan o naranasan ng sangkatauhan ang ganoong pangyayari. Sang-ayon sa Henesis Kabanatang 6, talatang 13 hanggang 22. Sinabi sa atin ni Jesus kung ano ang kalagayan ng mga tao noong itinatayo ni Noah ang arka. Ang mga tao ay kumakain at umiinom, nag-aasawa at nagpapakasal hanggang sa araw na pumasok si Noah sa arka. Ipinagpatuloy nila ang kanilang mga buhay na walang pakialam sa kung ano ang malapit ng mangyari sa kanila. Bagamat araw at gabi na si Noah ay nangangaral para sa darating na paghuhukom o pagbaha. Sa lahat ng oras, si Noah ay patuloy na nagtatayo ng isang kanlungan na magliligtas sa kanilang buhay kung sila ay maniniwala sa kanyang babala. At ang ginagawang iyon ni Noah ay witness o saksi para sa kanila na mayroon talagang darating na baha upang linisin ang sanlibutan at ang tanging magiging kaligtasan nila ay ang pagpasok doon sa arko o arka na ipinagawa ng Diyos kay Noah. Tinawag ni Pedro si Noah na isang mangangaral ng katwiran na ang pananampalataya ay lubhang kabaligtaran sa kawalan ng pananampalataya ng kanyang henerasyon. Ano pat nagsilbing hatol laban sa kanila si Noah. Sang-ayon sa talatang 7 ng Hebreo, Kabanatang 11, si Noah ay hinatulan ang sanlibutan at naging tagapagmana ng katwiran na naaayon sa pananampalataya. Sa pananampalataya, si Abraham, nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana at siya'y pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan sa Hebreo Kabanatang 11, talatang 8. Nang tawagin si Abraham na lisanin ang kanyang tinubuang bayan, ang kanyang pamilya at tahanan, wala siyang travel brochure, itinerary o paglalarawan ng kanyang pupuntahan. Wala siyang idea. Ang mayroon siya ay ang pananampalataya sa Diyos, sa kanyang pangako, na ipakikita sa kanya ang lokasyon na sa kalaunan ay matatanggap niya bilang mana, sang-ayon sa talatang 8. Ganon din sa Henesis Kabanatang 12.
Si Abraham, kaibigan, at ang kanyang pamilya ay namuhay tulad ng mga walang tahanan. Kahit nandun na sila sa lugar na ipinangako ng Diyos na ibibigay sa kanya sang-ayon sa talatang 9 at 10. Naniniwala siya na ang Diyos ay magbibigay daan din kay Sarah na magkaroon ng mga anak. Kahit na ang pisikal na katibayan ay nagsasabi na iyon ay imposible sapagkat matanda na si Sarah, ganon din si Abraham, sang-ayon sa talatang 11 at 12. Kaibigan, ang uri ng pananampalataya na nakalulugod sa Diyos ay tinatanggap ang kanyang mga pangako mula sa malayo, sang-ayon sa talatang 13. Tumatanaw sa darating na ipinangako kahit hindi pa nakikita o kahit hindi nakikita ang ipinangakong iyon. Ito ay ang pananampalataya ng mga nagmamahal kay Jesus kahit na hindi nila siya nakikita. Ang mga nagtataglay ng gayong pananampalataya ay tumatanggap bilang resulta nito ng kaligtasan. At sa talatang 1 hanggang 8 ng unang Pedro, ipinangako ng Diyos ang isang bagong langit at bagong lupa sa sasampalataya sa Kanya. Hindi pa natin nakita kung ano ang itsura ng langit, ang lugar na ipinangako ng Diyos sa atin. Kung may pananampalataya, ikaw ay maniniwala sapagkat ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi pa natin nakita. Kaibigan, ano ang karanasan mo na nagpapakita ng pananampalataya? Ano ang natutunan mo sa mga halimbawa ni Noah at Abraham? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Maaari ka ring mag-message o mag-chat dyan po sa ating comment section para po sa inyo na mga nasa Facebook page and YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong pagpapadala ng inyo pong mga reflection. At sa pagkakataong ito, nais ko po kayong anyayahan na tayo ay sama-samang lumapit sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pananalangin. Tayo ay manalangin. Dakila naming Diyos, Diyos na nakaaalam ng hinaharap. Salamat sa lahat ng nauna sa amin na naniwala at sumampalataya sa inyo, lalo na sa mga taong nakatala sa Hall of Faith sa Kabanatang 11 ng Hebreo. Panginoon, katulad nila, tulungan mo po kaming matuto mula sa mga halimbawang kanilang iniwan. Hindi tumitingin sa aming mga kalagayan, ngunit tumatanaw sa katotohanan ng iyong ipinangako. Panginoon, maraming salamat po sapagkat kasama sa mga pangakong ito ay ang pagkakaroon ng isang bagong langit at bagong lupa, kung saan iyon ang magiging tahanan ng mga maliligtas. Salamat sapagkat napakabuti niyo po sa amin na lagi kayong naglalaan para sa aming mga pangangailangan. Panginoon, sa oras na ito, akin din pong inilalapit sa inyo at idinadalangin ang mga kaibigan naming nakikinig ngayon, Panginoon. Sila po ay mayroong mga pasanin sa kanila pong mga buhay. Mayroon pong mga mahal sa buhay na may karamdaman. Panginoon, ako po ay nakikiusap na inyo po silang dalawin sa kanila pong mga kinaroroonan at hipuin ng inyong mapagpagaling ng kamay upang ang mga karamdamang ito ay mawala at makapanumbalik ang kanilang kalakasan at makapaglilingkod sa inyo ng may katuwaan. Akin din pong idinadalangin, Panginoon, ang mga naghahanap ng mapaghahanap buhayan
kayo po ang gumabay sa kanila sa buong maghapong ito at tulungan na makatagpo ng mga lugar kung saan po sila makapaghahanap buhay. Maraming salamat po sa inyo pong pag-iingat sa bawat isa sa amin sa buong maghapon. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, ako po ay muling nagpapasalamat sa inyo pong pagtangkilik dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM at dito sa ating programang Rise and Reflect. At muli ko pong ini-offer sa inyo ang atin pong napakagandang Bible Study Guide na Explore, Gabay sa Pag-aaral ng Biblia para sa isang makabuluhan at mas masaganang buhay. Mapapasa inyo po ang Bible Study Guide na ito kung inyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyo pong kompletong pangalan at address kasama ng contact number sapagkat mas napapabilis po ang aming pagpapadala sa mga nagre-request kung mayroon pong contact numbers. At sa inyo naman po na nakikinig sa Transistor Radio, ang gagawin nyo lamang po ay i-text ang inyong kompletong pangalan at address sa atin pong mga numero 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Inaanyayahan ko rin po kayo na abangan ang atin pong natatanging pag-aaral sa Bible School on Air mamayang alas 12 ng tanghali. Ito ang iyong kaibigan, Nerio Caranza, nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Ang susunod, may nagmamahal sa iyo. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born with every breaking of the dawn. Rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.